Ay, puro lubak. Kailan kaya matatapos yung kalsada rito sa bandang SM Fairview? Pero at least kahit paano ngayon naliwanag dito dahil dito sa stasyon ng MRT. So wala, pag dating dito congested na naman. Apaka-traffic. Ayan o. Oh, diba? Wala na. Kasi dito yung mga babaan ng mga public utility. Yan, jeep, bus, UV. Try nating sumingit. Singit-singit. Putang, hindi ako kasya. Yun lang. Ang hirap nito, hindi ako kasya. Atras ulit tayo. Hindi kasya. Atras. Na-congested na. Hindi na magkasya-kasya. Traffic na. Ayan. Atras na lang tayo nang wala sa oras. Wala, ganun talaga. Minsan talaga hindi umaayon ang butas o yung luwag ng pagsisingitan. Baka matulad pa tayo sa nag-viral. Grabe oh. Laging marami tao dito habang ng pila dito sa Mr. B. Sabi nila masarap daw yung bulalo dyan. Uy, saktong-sakto sa panahon ngayon. Medyo pa kasi, medyo malamig-lamig pa. Bagay, isa sa remedy sa lamig ng panahon bulalo. Yung higop ka ng mainit na sabaw, masabaw na medyo nagsesebo-sebo pa. Ahay! O paano ka dyan? Hello Lord. Pero kami rin naman ni Boss Ivy, marami na nasubukan na mga bulaluhan. Trip din namin subukan dyan. Pero siguro kapag hindi na ganun karami yung tao, o hindi na, kasi ngayon aminin natin, sobrang hype pa ngayon niya Mr. B dito sa SM Fairview. Kaya marami pang nagpupunta. Kapag marami na nakasubok, nasubukan na nila, tapos ayaw na nila, kami naman nila pa sa IBS susubok. Ang hirap kasi yung gutom ka na tapos ang haba ng pila. Okay lang sana kung hindi ka gutom. Alam naman natin minsan yung mga kasama natin gutom na uminit lang yung ulo. Hindi ko alam kung same lang din na yan ng lasa ng mga na-try namin na mga bulalo. Kasi sa iba't ibang lugar sa Baguio recently yung tinry namin, yung dun sa slaughterhouse, yung sa Balacadia, okay din dun. Sa Tagaytay marami rin dun mga bulaluhan sa may Mahogany Market. Tapos dyan sa bulaluhan sa Laon-Laan, okay din dyan, na-try namin ni Boss Ivy. Feeling ko kasi ang nagkakatalo-talo na lang kapag dating sa sa bulalo, yung tawag dito, yung linis na lang ng brote. Wow, linis! Hindi yung linis na may sasabunin yung paano ko ba di-describe to? Alam nyo yung kasi iba yung lasa ng sobrang matagal na napakuluan, tapos hindi gan masyado ng kasebo. Kasi pagdating sa sa lambot ng karne, pare-parehas na naman ng kahit gaano katanda na yung karne na gagamitin nila. Pressure cooker mo lang yan, ewan ko di lumambot yan. Pero yun, yung linis na lang talaga ng lasa ng ng sabaw, doon nagkakatalo-talo. Saan pa ba na try namin na medyo malapit-lapit din dito na masarap? May mga iba rin kasi kami na try na first and last namin medyo disappointing. Meron dyan dito rin sa QC. Hindi ko kasi alam kung anong street yun Pagka nagba-backdoor kami ni Boss Ivy, yung dyan sa bandang Cordillera yun Pagka galing kami sa Maynila, tapos papasok kami ng QC, meron kami nadadaanan doon, tapos tinry namin. Goods yung nila doon, yung bulalo.
Goods din si Manong. Akala ko yung ano yung prisoner sa Metal Slug. Well anyways, pagka ganitong malamig yung panahon, hindi lang naman bulalo yung panlaban o yung hinahanap ng iba. Minsan meron ding nilaga. Ano ba to? Hindi ko kasi alam kung anong difference ng nilaga at saka bulalo kasi parang halos parehas lang sila siguro pagka bulalo walang patatas at saka mais. Feeling ko kasi yun lang naman ang nakikita kong difference nila walang patatas at saka mais. Minsan may nakakain din ako bulalo pagka bulalo tuloy nilaga pagka nagano yung nanay ko nilalagyan din na saging. Goods yun. Tapos ano pa ba? Basta masabaw ayan, kasama yung syempre yung tinola. Yung iba-iba may mga tinola rin kasi ako na nasubukan. Hindi ko alam kung ang tinola kasi ang dito sa Luzon tsaka sa Metro Manila, usually na tinola na natitikman ko dito is manok. Tapos nung medyo nagkagala na pupunta na sa Visayas and Mindanao provinces, nakatry ako doon ng tinolang isda. Doon ko nalaman na isda pala ay tinitinola. Ang galing. Share ko lang. Yung tinola na ewan ko kayo, comment down below kung anong ginagamit nyo pag nagtitinola kayo. Kung papaya ba o sayote, kung prutas ba o gulay. So naalala naman ako movie na napanood. Depende sa kung ano nilalagay, kung papaya o sayote. Pero either way, kahit ano dyan, tas malamig ang panahon, goods pa rin yan, pasok pa rin dyan. Lalo na ang different variation ng sinigang. Yan yung isa sa mga sabaw na iba-iba may na-try na ako na yung usual na sinigang mix ang ginagamit. Tapos meron din na sinigang na ano ba to? Sinigang na sampalok, yung tunay na sampalok. Yung sinigang na kamyas, goods din yun. Masim-masim. Sinigang manggang hilaw ang ginamit. So yun, ano pa ba? Sinigang na strawberry, may na-try din ako dyan. Tapos yung sinigang na ano ba Tagalog ng watermelon, pakwan. Yan, yun yung mga na-try ko na sinigang. Yung protina, iba-iba naman baboy, baka, kambing. Pero feeling ko kasi kapag sampalok, sinigang ba siya o sinampalukan? Hindi ko ma-distinguish what is the difference between sinampalukan and sinigang. Kasi component wise parehas, taste wise hindi rin nagkakalayo, parehas maasim parehas parehas nakakapangit ng mukha. Tapos ano ba na mga usually remedy pag malamig yung panahon o kaya nasa malamig ang lugar, mahangin, mahamog. Yung iba yung go to talaga pinakamabilis. Well, kahit ako naman naniniwala doon kape o kaya hot choco. Yun, mabilisan kasi yun. Saglit mo lang titimplahin mo lang yun. Yung iba gin kung ano mang liquor na preference nila. Speaking yung mga yan, mga nagiinom, siguro kasama rin sa pampatanggal ng lamig. Hindi lang yung alak, pati yung pulutan nilang papaitan. Yung papaitan na mapait-pait na talaga dahil sa apdo. Yun. Ang natikman ko pa lang naman na papaitan papaitang kambing at saka baka. Ayan. Okay naman kasi yung mga kakilala ko, yung bayaw ko, mahilig sila sa ganyang pulutan, papaitan. Siyempre kung mga instant din naman, may panlaban din tayo dyan kapag malamig yung panahon. Tapos wala kang time na para magluto, ayaw mo magkape, ayaw mo mag-choco, ayaw mo mag-inom.
Meron diyang noodles. Oo ba, iba kasi ang impact ng ng amoy ng noodles talaga. Pag malamig yung panahon, medyo maulan-ulan, tapos mag-noodles ka, any flavor, tapos lagyan mo ng itlog, the best talaga. Yung pa lang niluluto mo pa lang nangangamoy na dahil sa mga flavors and seasonings. Patay talaga. Tapos habang kakainin mo yan, maalala mo yung mga AI na nagsasalita. Sabi, sige ako si Noodles, kainin mo ko pag pecha di peligro lang, subukan mo ko araw-arawin, yari sa akin kidney mo. Ay nako. Ngayon pagka kakain ka na tuloy, maaalala mo yung mga AI na yun mga nagsasalitang pagkain, prutas, whatsoever. Yang ganyan, hindi ko alam kung kasi iba-iba yung mga pares may mga pares na may sabaw, tapos yung pares mami, yan, mga pares kanto, okay din yan, okay din pang yan, pampainit yan, yung mga pagkain pwede mong kainin pag malamig ang panahon. Pero kasi may mga iba kasi na pares na katulad doon sa pares Retiro, yung pares nila doon hindi masabaw, malapot. Pero meron niya yung mga pares kanto tsaka mami pares. Yan, tapos yung wonton mami. Okay din yung mga yan. Siyempre, kung may budget, isa sa masarap din ramen. Diba? Gano'n ka ng ramen, ibang lasa nun. Tsaka pagka yun, sa mga ganyang kari-karinderya, mga kambingan to, sa mga kari-karinderya ganyan, may mga iba't ibang sila ino-offer na mga isabaw-sabaw. Di ko nga alam kung anong klaseng sabaw yun pagka tinry mo naman, okay naman yung lasa. Tapos nung nagano rin pala kami ni Boss Ivy, yung nagbacolod, sarap din yung sabaw nila doon, yung tinatawag na kansi. Medyo ang vibe niya combination ng bulalo at saka ng sinigang. Tapos ang pampaasim nila is batuan. Yan yung mga so far na na-try ko na pwede mong kainin kapag malamig yung panahon. Well, kahit di naman malamig yung panahon pero mas good ang vibe nun kapag cold weather o kaya pagka umuulan. Sabay-sabayan mo ng higop ng sabaw. Wow! Grabe traffic sa Quirino. At least nandito na ako ngayon sa SJDM. Lapit na ako dun sa pupuntahan ko, konti na lang. So siguro hanggang dito na lang tong random vlog na to. I've just wanted to share yung mga na-try ko, tsaka yung mga pwedeng subukan na pagkain o inumin kapag ganitong malamig ang panahon. Siyempre kapag maulan din. So kung halimbawa meron pa kayong mga alam o medyo meron hindi ako mga nabanggit, just comment down below para siyempre malaman din naman natin at masubukan. So hanggang dito na lang. Peace and signing out. Ciao!